So, sino sa inyo mag-agree with me na ang buhay natin dito sa lupa, it's not a joke? Amen? Very practical na mensahe tonight. At gusto ko po itong diinan kasi marami tayong first-timer. At dalahin ko sa mga first-timer natin na mabuksan yung isipan nila tonight. Okay? Hindi po biro ang buhay natin. At kalimitan, dahil hindi biro ang buhay natin, dumadaan tayo sa mga pagsubok most of the time. At kapag tayo walang relasyon sa Diyos at meron tayong pagsubok na pinagdaanan, saka pa lang natin naaalala ang Diyos. Amen? Sino maniniwala rito na mahal ka ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. May plano siya sa buhay mo. Amen? At sometimes po, nagtataka tayo, bakit kaya nagkaganito ang buhay ko? Di ba? Minsan tinatanong natin, bakit kaya nagkaganito? We wondered, bakit nagkaganito ang buhay natin? Sometimes ganun po eh. At alam niyo po ba, it is not about the place or where you are currently living kaya nagkaganyan ang buhay mo. Kahit sa Pilipinas, pwede ka umasenso. Amen? Niniwala kayo? In fact, marami nga nakarating dito na pasama pa nga ang buhay. Nanahimik sila. Kasi dati sa Pilipinas, hindi mo naman alam yung credit card. Dito, tad ka ng credit card. Amen? Dati sa Pilipinas, wala ka namang loan. Dito, ang dami mong loan. Amen? Amen? So, it's not the place. Tama? Hindi yung place, kaya kagaganda ang buhay mo. Hindi yon. Kahit sa Pilipinas ka, pwedeng umayos ang buhay mo. Tama? Tama po ba? Now, nasubukan nyo na bang mangarap? Then, nung nakarating ka doon sa pinapangarap mo, nagtanong kang bigla, ano ba itong napasukan kong to? Tama? Or either, nangyari na ba sa inyo na ayaw mo magkaganon ka, pero nangyari sa'yo? Tama? Meron tayong mga bagay na iniiwasan, pero one day, nangyari din sa'yo. Nangyayari po yan. Reality po tayo. Real talk po tayo dito. Alam niyo po ba kung bakit sinasabi sa inyo mga bagay na to? Because I'm about to share to you a life of one person, one character sa Biblia, na nandoon siya sa buhay na hindi pinapangarap ng kahit na sino. Isang buhay na kapag nakita mong gano'n ang buhay mo, parang pinagtaksilan ka na ng magandang panahon. Isang buhay na hindi papangarapin ng kahit na sino. Amen? Pero ang Panginoon po, kahit na anong kalagayan mo sa buhay, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang pinagdadaanan mo, ang Panginoon, mahal ka. Hindi ka niya kinakalimutan. Meron siyang plano, kasama ka sa plano ng Diyos. Kahit na ano ka pa, kahit na ano pang nakaraan mo. So I'm talking about all those people na mga bago rito sa church right now. Yung mga first-timer namin, okay? Kasi po, tayo, bago tayo nakakilala kay Lord, ngayon kilala natin si Lord, most of us. Meron tayong relationship kay Lord, tama? Most of us. Hindi kagaya ng mga first-timer na baka first time lang sila nakarating sa ganitong gawain. So ito, ang gusto ko sabihin sa atin, ang Panginoon po, no? Kahit na nasaan kang kalagayan, gusto kong malaman mo na ang Diyos, mahal na mahal ka. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, may plano pa rin ng Diyos sa'yo. Amen po ba? At sometimes, ang tao dumadaan sa maraming problema para lang maalala niya ang Diyos. Tama po ba? Kasi kung maganda ang buhay mo at wala kang pinagdadaan ng problema, then, mahirap ka ma-invite sa Diyos. Kasi okay ka na. Feeling mo okay ka na. Pero ang isang taong maraming pinagdadaanan, ang gusto niyan, ma-invite mo sa mga gawain ganito. Dahil Diyos ang hinahanap natin kapag tayo dumadaan sa mabigat na problema. Tama? But sometimes po, nandito ka sa kalagayan natin ngayon, na ginagamit ka ng Diyos, tayo po, ginagamit ka ng Diyos sa kanyang gawain, but sometimes you never realize that yung mga bagay na nangyayari sa'yo, kaya ka na andito because talagang inihanda ka ng Diyos sa gawain ito. Tama po? Ni hindi pumasok sa isipan mo ng araw na nandito ka ngayon. Ako, ang tingin ko sa mga born again noon, mga baliw yan. Kasi lumulundag, umiiyak, tumatawa. Tama? Sumasayaw sila. Ang tingin ko, mga baliw yan mga yan. Ang sabi ko, yung mga born again na yan, mga baliw yan. I never imagine na magiging pastor ako one day. Amen. Are you with me? So, isa na ako sa mga baliw. Baliw kay Jesus Christ. Amen? Tama ba? Naunawaan natin bakit ang mga tao kumakanta, sumasayaw, tama? Umiiyak because nararamdaman nila ang Diyos sa buhay nila.
So, I never imagined na magiging isa ako sa kanila. Naalala ko noon, may pumunta sa bahay namin, high school ako noon, ang sabi nung kumatok, no, mga naka-long sleeve na puti eh. No? Tapos may dalang Bible. Ang sabi ng tatay ko, naku, pahabol mo nga sa aso yung mga tinamaan ng lintik na yan. Yan sabi. Kasi, ang sa atin kasi, ang tingin natin, pagkatapos silang pumunta sa bahay, meron silang mga sobrang binibigay, tama? Which is hindi dapat ganon. Amen po ba? Hindi dapat ganon. So, naalala ko noon, yun yung tumatak sa isip ko. At saka yung mga nagsasalita sa marketplace, sa palengke, meron mga ganyan, may mga speaker sila, nagsasalita sila, nagsishare ng gospel. Pagkatapos meron silang pinapaikot na planggana ba yan? Or ano man lagayan yun, tama? So, yun po yung tumatak sa isip ko. Yan yung mga born again. Yan yung tingin ko. I never imagined na magiging ganun din ako. Pero ang born again pala, hindi pangalan ng church. Akala ko pangalan ng church. Kaya pag nakakita ako ng gano'n, ayun na naman yung mga born again. Ayun na naman. Hindi pala. Ang born again is paano binago ni Lord ang buhay mo. From glory to glory to glory to glory. Amen? Amen po? Dati ilaw ka ng kalye, marites ka. Ngayon, ilaw ka na ng tahanan. Amen po ba? Tuwa-tuwa yung mga ex na marites. Tama? Dati yung kinukwento mo, buhay na may buhay, ngayon si Jesus na, tama? So, yun po yung born again, nabago ka. Amen? Now, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang, tingnan mo, titigan mo. Tama? O, dito na yung tingin. Huwag masyadong katitigan, okay? Maaaring hindi mo kilalaya kung sino yan nung araw. Baka hindi mo alam kung ano mga pinagdaanan yan. Hindi mo alam ang takbo ng buhay niyan. Bago mo yan nakakatabi sa upuan ngayong gabing to. Kahit na hindi mo nagugustuhan yung itsura niya, tama? Mahal pa rin ng Diyos yan. Amen? And in fact, most of the time, meron tayong mga lihim sa kanya-kanya nating nakaraan. Tama po ba? Meron tayong mga tinatagong nangyari sa buhay natin. Meron tayong mga nangyari sa buhay natin na ayaw malaman ng ibang tao. Tama po? Pero alam mo ba, kahit ano yung nangyari sa buhay mo, kahit sino ka pa, sasabihin ko sa iyo, mahal ka ng Diyos. Kahit sino ka pa, mahal ka ng Diyos. Pero nandito ka ngayon because God has loved you and He has a wonderful plan for your life. Yung mga first-timer natin, nandito po kayo ngayon, hindi po aksidente yan na nandito kayo ngayon. Kasi po, nung nandito ako sa ganitong gawain, nung June 14, 2002 sa Dubai, hindi po aksidente yon. Tama? Kasi nga, mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Sometimes napapasama tayo kasi ini-ignore natin ang Diyos sa buhay natin. Tama? Hindi natin siya pinipansin. Okay? Sabi mo sa katabi mo uli, mahal ka ng Diyos, may special siyang plano sa buhay mo. Now, listen to this carefully. I don't want you to miss this. Imagine, kung ang isang Jesus hindi ka minahal. Imagine na kung ang isang Jesus walang plano sa buhay mo. Nasaan ka kaya ngayon? Tama? Amen? Ako, nandito ako ngayon, pastor niyo ako ngayon, kasi may plano yung Diyos sa buhay ko. Kasi kung wala siyang plano, hindi tayo magkakilala ngayon. Tatandaan niyo palagi yan. At yung katabi mo ngayon yan kasi may plano ang Diyos sa buhay niya. Hindi aksidenteng katabi mo ngayon yan. Talagang sinadya ng Panginoon na makatabi mo siya ngayon. So sa gabing ito, let me share the story of one woman to whom we don't expect to be used by God. Isang karakter sa Bible na hindi natin aakalain na ginamit ng Diyos kahit na ganon ang kalagayan niya. Amen? Because God never looked to your history. Hindi siya interesado sa iyong history. Interesado siya sa iyong destiny. Tama? Palakpakan niyo si Lord. Come on. Meaning, hindi siya interesado sa nakaraan mo at kung sino ka ngayon. Interesado siya yung ngayon hanggang bukas mo. Hindi siya interesado. Believe me. At dito sa pag-usapan natin, maganda to dahil ito yung natatama para sa ating lahat. Okay? Tingnan mo mabuti katabi muli. Tingnan mo mabuti. Alam ba bakit mo katabihan? Sabi mo, bakit? Kasi si Lord hindi namili. Tama?
Kasi, kung mamimili ang Diyos, hindi mo makakatabihan. Wala ni isa man sa atin ang qualified. But ang sabi ng Bible, He will not call the qualified, but He will qualify the call. Tama? Pag tinawag ka ng Diyos, gagawin kanyang qualified. Believe me. At kung willing ka magpagamit kay Lord, sasamahan ka niya. Okay? Hindi niya tinitingnan yung anong klaseng buhay meron ka, anong klaseng tao ka. Basta kasama ka sa plano ng Lord kung nasaan ka man. Sigurado isang araw, darating na yung mga taong nag-invite sa'yo. At yun nga, dumating na. Kaya yung mga first-timer na nandito ka ngayon, believe me, first-timer, look at me very carefully right now. Kaya ka nandito right now kasi sabi ni Lord, ang tagal na kitang gustong makilala. Ngayon mo lang ako pinagbigyan. Amen? Amen po? Alam niyo po, sabi ng Jeremiah 1:5, sabi niya, from the womb of your mother, God knows you. Before you were formed in the womb of your mother, God knows you already. So kung sa Tagalog yun, i-meditate mo mabuti, bago pa naging mag-boyfriend ng nanay at tatay mo, kilala ka na ng Diyos. Because ang sabi, before you were formed, bago ka binuo, kilala ka ng Diyos. Sanctified ka na. So, yun ang plano niya sa lahat ng tao. Kaya, pag si Lord nakilala mo, hindi sa pamagitan ng reliyon, pero sa relasyon, minahal mo siya kasi mahal ka niya, alam mo ba mangyayari? Sabi ni Lord, sa wakas, dumating ka rin. Tama? Kasi po ang Diyos hindi nagbigay ng reliyon sa tao. Hindi siya nagbigay. Tayo lang ang gumawa ng reliyon natin. Tayo lang ang nagtatag ng sarili natin reliyon. Ang Diyos, mahal ka. Magsisimula ang relasyon kapag minahal mo siya pabalik. Hindi ba pwedeng one way ang relasyon ng pagmamahal? Hindi pwede siya lang. Mahalin mo siya pabalik para mabuo yung relasyon. Tama po ba? So sa gabi ito, tingnan natin yung ituturo sa atin ni Lord. Okay? Tingnan natin yung mga mangyayari sa gabi ito. Sige po, basahin po natin yung ating first sets of verses. Ayan, pakibasa po, Tagalog service tayo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, Tagalog service tayo ngayon. Ayan, okay. O sige po, pakibasa. Buhat sa kampo ng Sitim, si Hosea na anak ni Nan ay nagpadala ng 2 espiya. Sila ay pinagbilinan niya ng ganito, pumunta kayo sa lupain ng Kainaan, manan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Hirap magbasa ng Tagalog, no? Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Okay, before we go further, gusto ko muna paliwanag sa inyo to. Na po itong passage na to, I want to let you know na ito pong book of Joshua, no po, it's a book of war. No po, ito po ay book ng war, giyera po to. In other words, how the people of God battled in conquest for the promised land. So sila po ay nandun sa loob ng Jericho na sinunog ni Lord at winasak ni Lord. Na po itong storyan to, okay? And for you to know, ito po si Joshua is fulfillment of God's desire for His people. Ito po si Joshua, itong book of Joshua. At first, ginamit siya to give a dream to Abraham that he will give him the promised land. Pero po si Moses was the one really used by God para pangunahan yung mga Israelite out of slavery. Tama po ba? Pero alam natin lahat na si Moses is not able because he died. So yung mga tao, hindi makarating sa promised land, marami siyang ginamit na tao. But before he died, he made an excellent decision and pinili niya si Joshua to be his successor. Bago po namatay si Moses. Tama? Now, and yung pagpili na yon was later confirmed by God Himself. Dahil binigyan niya ng instruction si Moses na i-commission niya si Joshua, i-ordain niya si Joshua as his successor. Nakuha niyo po ba? Hindi ba kayo nalilito? Now, kung babasahin natin yung book of Joshua, ito na yung oras for the nation of Israel para i-take over yung foreign land na belongs to them, yung promised land. Of course, I'm talking about the promised land, tama? Yung land which flows with milk and honey.
Now, kung babasahin natin na pong istorya at sasamahan natin ng meditation, may kita natin that the full story of this God's plan from the book of Genesis, from the person of Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, and then Moses, someone will say na seryoso ang Panginoon sa promise niya. Dahil lahat ng character ginamit niya para lang makarating yung mga tao doon sa promised land. Amen? Alam niyo po ba na ang Diyos gagamit ng mga tao para makarating ka sa promised land mo? Alam niyo ba yan? May nag-invite sa akin noon, kaya ako nandito ngayon. Tama? May nag-invite sa iyo, kaya ka nakaupo ngayon dyan. Sa mga first-timer natin, hindi ka naganap ng church. May nag-invite sa iyo, kaya ka nandito right now. Ang Diyos po, may pararatingin sa buhay mo para makarating ka sa promised land mo. Tama? May gagamitin siya mga tao po. Amen? Amen po ba? So, ang Panginoon po, seryoso. Ginamit niya lahat yung mga tao, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, hanggang makarating po dito kay Joshua. Kasi gusto niya talaga yung chosen people niya makarating sa promised land. Amen? Now, ito po mga taong to, hindi lang basta-basta ginamit ng Diyos. Makikita mo talaga sa istorya ng Bible kung paano gumalaw ang Diyos at kumonect doon sa mga tao na gusto niyang gamitin niya. Tama? Kumokonek yung mga tao dahil si Lord gusto niyang gamitin ka. Amen. Pero lahat po tayo, kagaya ni Adam at ni Eva, merong free choice. Kaya po nagkasala si Adan at si Eva kasi sa free choice. Kumbaga yung freedom of choice. Na-invite ka ngayon, maaaring hindi ka na bumalik next week. Choice mo yan. Pero si Lord, may plano sa buhay mo. Tama? So, paano mangyayaring plano ng Diyos kung ang choice mo, wag na bumalik? Hello? Tama po ba? Kasi nag-invite sa'yo, pwede namang daling ka sa park. Pwede ka naman dali sa mall. Pwede kayo manood ng sine. Pero dito ka dinala kasi hindi yun ang plano ng Diyos sa'yo. So, naandito ka ngayon for a reason, for a purpose. Amen? Now, may mga taong ginamit si Lord na po, ang kailangan ni Lord sa atin, yung availability. Hindi yung capability. Ang abilidad po o yung capability ng tao, pwede ko ituro yan. Pwede natin ituro. Pero yung availability, it's you. It's your call. Babalik ba ako uli? Huwag na tayong bumalik doon ang ingay ng music team. Hindi naman ganyan yung pinanggalingan ko doon. Nakapikit lang kami, tahimik na tahimik kami lahat doon. Hindi naman ganon. Alam niyo po, lahat na nakikita niyo dito para sa mga first-timer, yan po ay nasa Bible. Biblical po yan. Ang sabi ng Bible, pag nakarating ka sa langit, wala kang gagawin doon kundi mag-praise and worship kay Lord 24/7. Hindi ka nakakain, hindi ka na mamalansya, hindi ka na maliligo, wala na. 24/7 ka lang magpupuri kay Lord. At ang tunog po ng puri doon, pagpupuri, maingay. Parang tunog ng kulog at kidlat. So kung hindi ka sanay sa maingay, kapatid, hindi ka pwede sa langit. That's the truth. Nakakatawa, pero that's the truth. Practice to. Nung gusto mo makarating sa langit, mag-practice ka na. Kasi po maingay doon. Lahat ng instrumento nandoon sa langit. Maniwala po kayo sa akin. Amen? So, ang kailangan ng Diyos, availability. Sabi mo nga, availability. Not your capability. Amen. Nakikinig po ba tayo? Na may kita natin, the people of Israel, from the book of Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung mga book na yon are all pertaining for the people of Israel. Israel is the chosen people of God. So those characters plus the whole nation of Israel are 100% part of God's plan. Kung babasahin niyo po ang Biblia po, grabe yung Old Testament. Talaga pong ang tutok ng Diyos, pagpalain ang kanyang mga tao. Tama? We don't have a single doubt na sila po ay talagang kasama sa plano ng Diyos. Although namatay yung iba roon, pero kasama sila sa plano. Tama? Kasama sila. Talaga pong nandun yung strategy ng Diyos na kasama ka. Now, dito po, kung manonotice natin sa passage, sa binasa natin, there is someone who became included, but supposed to be not included. Tama? But God decided to include this person in this story. Basahin po ulit natin. Basahin natin ulit, no? Para makita natin kung sino yon. Basahin nga natin ulit. Ayan. Pakibasa nga ulit. Tagalog yan. Buhat sa kampo ng Ayun. sipi. Ayun.
Si Joshua na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Okay, so pansinin natin to. Baka magandang kwento to eh. Idiin na natin right now. Pansinin natin mabuti. Nagpadala ng 2 spies from Shittim itong si Joshua. Shittim is a place southern ng Jerusalem. Para manmanan ang land of Canaan, yung land of Jericho. Doon sila dadaan. Pero po itong 2 spies sa pinadala ni Joshua, may kalokohan ba? Kasi doon sila pumasok sa bahay ng prostitute. Yung babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Did you see that? Tama? Amen. Doon sila pumunta. Meron silang mission, pero ba't doon sila pumunta? Ay, mga kalalakihan, taas ang kamay. Taas ang kamay. Hindi porkit nakasulat sa Bible, pwede na tayong pumunta. Amen? So, hindi porkit nakalagay sa Bible, may passes na tayo, okay? Pwede tayong tumuloy sa bahay ng prostitute. Brad, anong ginagawa mo dyan sa bahay ng prostitute? Spying the land, pastor. Kasi narinig ko yan, biblical yan, amen? Baka ibang land na yun, amen? Now, let's look carefully to this story. Si God po, sinabihan si Joshua na magpadala ng 2 spies to go to Jericho, inside Jericho. Pero po, paano nangyari yon? Na itong 2 spies, pumasok ka sa bahay ng isang prostitute. And listen to this. The sad part is, doon pa sila talaga nag-stay sa bahay. Amen? And of course, we don't expect that. Tama? Sino mag-iisip na inutusan ko si Brother Gabriel Bello at si Brother Anthony Hidalgo na pumunta doon sa Shahama kasi gusto ko manmanan nyo yung nangyayari doon. Ba ay pumunta sa bahay ng prostitute? Amen? Tama? Pumasok sa bahay ng prostitute. Sa halip na makapag-evangelize, ibang nangyari. Tama? Then, pagdating sa bahay ng prostitute, doon pa talaga nag-stay. Hello? Ano kaya reaksyon, no po, ni Sister Lorena? Kung ito inutusan ko ay si Brother Anton, o kaya si Brother Andy, ano kaya reaksyon ni Hanilet, no? Tama po ba? Of course, hindi tayo mag-expect na gano'n ang gagawin nilang dalawa. Pero kasi siyempre, sinabi mong prostitute, iba na ang takbo ng utak ng tao. Di ba? Pag si pastor pumasok sa bahay ng prostitute, nakita niyo ako lumabas, iba na ang takbo ng utak niyo. Hindi niyo alam, pinag-pray ko lang yung tao. Amen? Tama mo ba? So, bakit may ganun thinking? Kasi ito yung thinking natin. Pag mga ganung trabaho kasi, iba na ang thinking natin. Ang akala natin, wala nang pakialam ang Diyos sa buhay nila. Tama? Yun ang pagkaalam natin. Tama po ba? Amen. But you know what, mga kapatid? It's not about yung 2 spies. It's not about yung bahay ng prostitute. It's not about what their intention is. Listen to this. I believe in my heart na ang Diyos was trying to include that prostitute in His mighty plans. Amen? Isang babaeng nagbebenta ng aliw kasama sa plano ng Diyos. Tama po ba? So, bigyan natin ng title to, no? Ang title is, You Are Included in God's Plan and Strategy. Palakpakan mo kayo katabi mo. Sabi mo, you are included. Sabi mo. Lalo na kung first timer yan, kalabitin mo. Sabi mo sa kanya, you are included in God's plan and strategy. Come on, sabi mo. Para naman hindi pa kayo kumain. Gutom ba kayo? Lagyan nyo naman ng conviction. Sige, kalabitin mo yung katabi mo, lalo na kung first timer yan. Kalabitin mo. Sige. Amen. So kung itong babaeng nagbebenta ng aliw is included in God's plan and strategy, lalo ka na. Teka muna, meron ba nagbebenta ng aliw dito?
No, wala naman, tama? So mabigat na yung kanya. Pero pinili pa rin siya ng Diyos. Tama? Kung nagbebenta ka ng lumpia at saka ng inihaw, talagang kasama ka na kasi iba naman yon. Amen? Amen po. Nandiyan kayo? Nandiyan? So kahit na ano pang kalagayan mo sa buhay, palagi ko pinakamabigat na to. Amen? Pero kasama siya sa plano ng Diyos. I'm telling you right now, believe it or not, nakaupo ka dyan ngayon, lalo na first timer, kasi kasama ka sa plano ng Diyos. Maniwala ka, kasama ka. Amen? Hindi po, pastor, kasi po, hindi naman hindi naman ganun prostitute nga kasama, ikaw pa kaya. Tama? So, hindi tayo pwede magdahilan. Amen? Isang nagbebenta ng aliw nga, sinama niya ikaw. Tama? Siguro mas malala tong istorya natin kaysa sa kalagayan mo. Tama? Hindi ka nakalimutan ni Lord. Ginamit niya yung mga nag-invite sa'yo as the spies to be here tonight. Amen? First timer, yan po yung mga spies, yung nag-invite sa inyo. And I'm certain na yung mga spies na yan were not there for some reason or something. Naniniwala ako na nandoon sila sa bahay ng prostitute because God wants them to be there. Tama po ba? The two spies, ang akala nila, they were there in Jericho just to spice the land. Hindi nila naisip na ginamit sila ng Diyos para yung prostitute na yon mapasama sa plano ng Diyos. So tingnan nyo mabuti ito pinag-uusapan natin. Amen? Kasi sometimes sinasabi mo, hindi ka qualified Hindi ako pwede dyan, pastor. Hindi ako nagbabasa ng Bible. Hindi. Kasama ka. Tama mo ba? Alam nyo mga anak, habang pinag-aaralan ko itong revelation na ito, naisip ko kung gaano kahirap ang buhay ng isang prostitute. Gaano kahirap yung buhay na nagbebenta ng aliw. Tama? Meron ba naka-experience dito? Wala naman. Tama? Tama po ba? Wala naman, no? Pero believe me, kahit meron, mahal ka ng Diyos. Amen? At naisip ko po, maybe at that moment, ito po si Rahab, is kinokondemn niya na yung sarili niya. Kasi malibit ganon, nagsaself-pity ka for something that happened in your life na hindi mo naman ginusto. Meron bang taong nangarap na bago gumraduate ng high school, di ba meron tayong book, isusulatan mo, ano gusto mo in the future? Di ba meron ganon? Na nilagay mo roon, gusto kong maging prostitute. Meron ba ganon? Meron? Wala. Walang gugusto na isa man lalaki o babae, may lalaki ng prostitute, amen? Na ayaw nila for sure na maging prostitute. Wala po. Walang gugusto niyan. So sometimes, nagsaself-pity ka kasi may mga bagay na nangyari sa buhay mo. Tama po ba? Amen. So ito pong si Rahab was definitely living in the age of time. Age, E-D-G-E. Hindi A-G-E. Okay? Age, no? So, one stop short of rejection na siya. Sigurado, yung mga tao, lalo na yung mga marites, topic siya sa umaga-umaga. Amen? Alam mo naman yung mga prostitute, pag lumabas ng bahay yan, pulang-pulang mga nguso niyan. Amen? Punong-puno ng makeup yung mga yan. Amen po ba? So, ang mga tao, pinagdidirihan yung mga yan, kahit hindi mo sabihin. Amen? Ganon natin tinitingnan sila. Tanungin ko kayo, wala namang nakasubok sa inyo mag-prostitute. Di ko na itatanong, tama? Wala namang for sure. Pero natatawa ka kapag nakakita ka ng mga prostitute na yun na ikinabubuhay nila. Pinandidirihan natin sila. At sabi mo sa sarili mo, hindi ko gagawin yan. Tama? But do you believe, pag sinabi ko sa inyo, na si Rahab, hindi niya naman ginusto yun? Tama? Walang gusto at mangangarap na maging prostitute pagdating na araw. Wala po. Di ba? Wala po. Nobody want to be on that situation. But sometimes sa buhay natin, nangyayari yan. Napupunta ka sa isang sitwasyon na ayaw mo. At ano maramdaman mo kapag nandoon ka? Amen? Amen po ba? Siguro, Rahab and a friend is nakaupo roon sa sopa, sa labas ng balcony ng bahay nila. Sabi siguro nung kaibigan niya, Beshi, pangit ng araw natin ngayon.
Wala pa tayong kita hanggang ngayon. Tama? Sabi naman ni Rahab, wala tayong magawa. Ito lang talaga pinagkakitaan natin Then nakita nila yung dalawang spies paparating. Uy, beshi, may customer. May client. Yung dalawang spies talaga ang punta sa bahay nila. Tama? Siguro sabi ng isa, maligo ka na, dali. Mayroon tayong client. Amen. Are you there? Nasundan niyo po ako? Amen. Ganun po kasi. Yun yung exact scenario. Naglalakad yung dalawa, dire-diretso sa bahay ni Rahab. Alam niyo po ba, mga prostitute, kapag nakita niyo sila sa karsada at naka-duty sila, kagaya ng sinabi ko, pinturado mukha niyan. Maiksi ang mga damit. Nasundan niya ako? Ganon ang mga itsura nila. Nagpapakanda yan. Sabi ko kanina, pulang-pula mga lips niyan. Sobrang iksi ng damit. Yung palda niya parang belt. Tama. Hanggat maaari, parang belt na lang. Yung iksi ng panda nila. Amen? But you know what? You know what? Deep inside their heart, they are devastated. Why? Because hindi naman talaga nila gusto yung mga ginagawa nila. Amen? They don't want the way how they are making money, how they are living their lives. And one thing is for sure, hate na hate nila yung ginagawa nila. Pero sometimes, wala tayong choice. Tama? Amen? Wala tayong choice. Then Rahab will say, paglapit ng dalawang spies, no? Sabi niya siguro, we are looking for a place to stay. Sabi siguro ni Rahab, if the price is right. Tama? Basahin po natin verse 4. Ay, sorry, yung susunod na, 4 na verses. Pakibasa. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga yan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Wow, matindi yung intelligence ng hari. No? Nakarating agad sa balita niya. Sa kanya, no, na may dalawang spies na nakapasok sa city. At hinahanap niya na, tama po ba? At alam na alam ng hari kung saan sila pumasok ng bahay. Pero hindi sila umubra sa sagot ni Rahab. Yung sagot ng isang prostitute. Yun yung sagot niya. Ano yung sabi? Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. At pagkatapos ay ganito ang isinagot. Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila ng isa sara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung ahabulin ninyo, agad ay aabutan pa ninyo. Amen. Look at me everybody. I don't want you to miss this. Itong si Rahab, kahit na prostitute lang siya, alam niya na yung dalawang spies has a mission. Alam niya na may mission yung dalawa. Alam ni Rahab na ang dalawang lalaki is hindi customer, hindi to kliyente lang. Alam niya sa puso niya na mga Hudyo ito na nasa kalagitnaan ng misyon. Tama? By the way, before we go deeper, ang isang strength ni Rahab, kapag pinag-aralan niyo ang Bible, ito yung isang karakter ni Rahab. No po, yung strength niya at saka yung accomplishment niya is nakasulat lahat sa Bible. She was a resourceful woman and willing to help others at great cost to herself. Yun po yung katangian ng isang Rahab sa Biblia. Although siya ay isang babae lang na nagbebenta ng aliw, napaka-resourceful niya at may puso siya na tumulong lagi sa mga tao. Yun po yung katangian niya. Kaya siya ginamit ng Diyos during that time. Isinama siya sa plano. At kaya nga itinago niya yung dalawang spies, hindi niya sinabi sa hari, yung totoo. Kasi na-discern niya na itong dalawang to, hindi kliyente. Meron tong misyon, kaya nandito ngayon. Now, don't even think na biblical pala ang magsinungaling. Dahil nagsinungaling siya, amen? Amen po ba? Huwag niyo sabihin sa akin na biblical pala yan. Kasi listen to me, iba po yun nagsinungaling sa ginagawa lang ang tama. Amen? In her case, alam niya na ginagawa niya lang ang tama. Now, to justify what I'm trying to say sa inyo lahat, kasi pinagandaan ko to, ayokong isipin nyo na biblical pala yung magsinungaling. Basahin po natin Hebrews. Pakibasa, anak. Hebrews 11:31. Yan.
It was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city who refused to obey God, for she had given a friendly welcome to the spies. So, sa Tagalog, sa pamagitan ng pananampalataya, si Rahab ay nagbibili ng aliw, ay hindi napahamak kasama ng mga suwail sapagkat mapayapa niyang tinanggap ang mga espiya. So dito makikita natin sa verse na to, that Rahab was justified in lying to save the lives of 2 spies. Justified po siya. Hindi siya sinabihan ng Diyos na, ba't ka nagsinungaling? Hindi po ganon. Of course, alam natin lahat that lying is a sin. But the Bible didn't speak negatively about her lie. So, I've got several explanations. Ito yung number one. Tingnan niyo mabuti. God forgiven Rahab's lie because of her faith. So, it is clearly mentioned na, sa verse na, it was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city. Nung sinira ng Diyos yung Jericho, nung winasak niya, hindi po kasama si Rahab. Kasi kung kasinungalingan yung ginawa niya at hindi approve kay God yun, kasama siya dapat doon. Tama po ba? So, because of his faith or her faith, pinagbigyan siya ng Diyos. Okay, number 2, Rahab was simply deceiving the enemy. Ito po yung normal and acceptable practice in wartime. Sabi ko sa inyo, ang book of Joshua is a book of war. Tama? So, itinatago niya yung mga tao, kaya kailangan niyang gawin yon. Amen? Alam ka naman may huhuli sa mga kakampi mo, sasabihin, nandito sila, tinatago ko, di tapos kayo lahat. Amen ba? Andiyan po ba kayo? Number 3 po, isa na lang. At sabi ko rito, Rahab broke a lesser principle telling the truth. Why? To uphold a higher principle, protecting God's people. Amen. So, wag nating sasabihin na okay lang palang mag-lie, okay lang palang magsinungaling, kasi narinig namin niya sa istorya kagabi. Amen? Dito sa church, tama? So again, we don't expect that Rahab, o prostitute, is gagamitin ng Diyos totally. Included siya doon sa plano at strategy. Tama po ba? Tayo, ganyan tayo mga Pilipino, kapag nakita natin prostitute, iba na tingin natin sa kanila. Hindi natin iniisip na pwede rin palang magamit ng Diyos ng mga taong to. Tama po? And look at me everybody. Ang sabi ko, God often use people with simple faith to accomplish His great purposes. Amen? Si Rahab po, may pananampalataya sa Diyos. Kaya dinaanan siya ng God. Kailangan gamitin siya ng Panginoon. Amen? Simpleng pananampalataya lang ang hinahanap ng Diyos sa atin. Meaning, paniniwala. Maybe some of you had a very bad past. Yung iba, maaaring may tinakbuhang malaking kalokohan sa Pilipinas, kaya ka nandito ngayon. Gaano mang kasama yung nagawa mo, gaano mang kahabang panahon mo ginagawa mga kalokohan mo, anumang klase yan, kasama ka pa rin sa plano ng Diyos. Pero kapag nasa Diyos ka na, hindi mo itutuloy na yon. Ano mo yung kalokohan ginagawa mo? Tama? I'm talking about the first-timers. Amen po ba? Church, listen to me carefully. The story of Rahab is para sa mga bagong kumikilala pa lang sa Panginoon. Tama? This is to those who are new in faith. Mga first-timers natin ngayon, nakikilala pa lang kay Lord. We will not use an excuse doon sa mga believer na. Tama? Amen? For those of you na alam na natin yung mali, hindi natin gagawin yung mali. Tama po ba? Pero dito, ang pinag-uusapan natin is yung mga taong may planong isama ni Lord sa business niya. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, kung ang Diyos namili, wala tayo lahat dito. Dahil no one of us is qualified. Tama? No one of us. Kahit yung katabi mo, hindi qualified yan. Amen? Si Lord, i-conquer niya yung Jericho. Yun yung plano bago itong story to, after nito. Talagang ready na si Lord. Tapos itong prostitute na wala namang kapag-pag-asa, walang direksyon ng buhay, isang unbeliever, dinamay niya. Tingnan niyo po kung paano gumalaw ang Panginoon. Napasama sa plano ng Diyos. Di ba? Sabi ng Panginoon, teka, gagamitin ko to kasi may pananampalataya sa akin to. Kailangan padaanin ko yung dalawa rito. Pwede naman hindi padaanin doon pinadaan niya pa para lang mapasama. Tingnan niyo po yung katabi mo. Lalo na kung first timer yan ngayon. Akala mo ba walang plano ng Diyos dyan? Meron yan. Tama? Akala mo ba hindi kasama sa plano yan? Kasama yan. Amen?
Yung iba sa inyo, 6, 5, 4, 3, 2, o less than a year na dito sa church na to. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagde-devotion. Pero kasama ka sa plano ng Diyos. Huwag mo kalilimutan yan. Amen? Pagbabasa lang ng Bible, hindi magawa. Pero kasama ka sa plano ng Diyos. Ang tagal mo na rito eh. Ito, hindi pa nakakapagsimba. Kailan mo marerealize yun? Tama? Amen? Ang tagal mo na dyan. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakakabili ng Bible mo. Amen? Pero ang ganda ng cellphone mo, kalabitin mo yung katabi mo, simple lang, sabi mo, huy, parang ikaw yung topic ngayon. Sabi mo. Amen? Tingnan niyo po to. Listen to this. Kailangan mo pang sumakay ng eroplano, makarating sa Abu Dhabi, para lang yung spice makilala mo. Tama? Dahil sa Pilipinas, hindi ka naman nagsisimpa sa ganitong gawain eh. Birang-bihira sa atin yon. Pero dito, pinasakay ka pa ni Lord ng eroplano, pinarating ka pa niya rito para makilala mo lang siya. Si Lord dito lang namin nakilala. Tama? Dahil nung nasa Pilipinas, ang tingin ko nga sa kanila, mga baliw yan. Tama po ba? So si Lord gagawa ng paraan para talaga tawagin ka niya. Amen? Yung spice na gagamitin niya sa'yo, dito mo makikilala sa Abu Dhabi. Kaya ka nandyan ngayon. Tama? Bakit? Bakit? Sabihin sa akin, bakit? Meron ba nakakalam sa inyo ng future nyo? Alam nyo ba yung plano ng Diyos sa buhay nyo? Alam nyo? Hindi natin alam. Yung pagkakaupo mo nga dyan, di mo alam eh. Tama? Pero yung plano ng Diyos, tumatakbo na sa buhay mo without you knowing it. Tama? Hindi natin alam ang plano ng Diyos until naramdaman mo siya at tinanggap mo siya sa buhay mo. Tama? So sa istorya natin, kung you imagine Rahab, nung bagong panganak siya, maaaring siya yung pinaka-cute sa baryo nila. Tama? Napaka-cute nitong batang to. Grabe, ang puti-puti, ang ganda-ganda. Napaka-blessed ng mga magulang nito. Amen? Amen po ba? Siguro na maliit pa siya, namumula pa yung mga pisngi niya. Yung mama niya, proud na proud sa kanya. Tama? Habang karga-karga siya. Imagine how she was taken care by her parents during those days. Ngayon ang tanong, bakit siya naging prostitute? Amen? Wala namang baby na handa ng mami niya para maging prostitute. Meron ba? So habang lumalaki siya, 10, 11, 12 years old, anong nangyari? Bakit naging prostitute siya? Siguro 25, 26, 27 years old na siya noon. Come on, ito yung mga nangyayari sa tunay na buhay ng tao. Hindi mo alam what the future holds. Pero ang importante, you know who holds your future. Yun yung importante. Come on, palakpakan niyo si Lord. Dapat yun yung pinaka-the best sa palakpak natin kay Lord. Amen? Kasi po, ang enemy, he will kill, steal, and destroy yung buhay natin. Pero sabi po, Jesus came to give us a life and its abundance. Tama? So itong si Rahab at ang family niya, siguro kulang sa pera, hindi matususan yung kanyang pag-aaral. Di ba, Mami, hindi ako papayag na hindi ako makapag-aaral. Hindi natin kaya. Sa laki ng gastusa, hindi natin kaya. Kaya siguro nag-prostitute siya. Hindi natin alam. May mga nangyayari sa buhay ng tao na nandoon siya sa kalagayang yon. Hindi mo alam ang istorya, kaya huwag mo husgahan. Amen? Ang tingin natin agad, nagbebenta ng aliw. Ang tingin agad natin, prostitute. Alam mo ba pinagdaanan nun? Alam mo ba kung saan niya ginagamit yung perang ginagamit niya? Amen? Amen? Hindi niya kagustuhan yon. Walang tao na gugustong maging ganon. Amen? Alam niyo mga anak, Satan will not approach you with that big pork in his hand. Hindi siya a-approach ng ganon. Yun, nakasuot siya ng black uniform. Tama? Hindi siya lalapit sa iyo ng ganon. Lalapit siya, gagamitin niya yung present situation mo. Amen? 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 Yung kinalalagyan mo right now, for you to be caught, at yun ang gagamitin niyang entry point. Sabi niyo nga entry point. Isa pa, entry point. And because kumagat ka, nakapasok ka doon sa entry point na yon, doon magiging powerful yung meaning na He came to kill, to steal, and to destroy your life. Tama? Tignan niyo po istorya ni Rahab. Tignan niyo sa Bible. Siya po ay napaka-resourceful na tao. Yung puso niya tumutulong sa mga tao.
Pero prostitute yun sa tingin natin. Tama? Ikaw, ano yung kinalalagyan mo sa buhay mo right now? Tama? Pag pumasok ka doon sa entry point, doon ka madidiin. Amen po ba? Maaring prostitute siya, pero may puso siya sa mga tao. Napaka-resourceful niyang tao. So, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Di ba? He looks or she looks very sweet. Looking very nice. Alam mo ba, kapag nagkaroon ng entry point yan sa buhay niya, wala niyang pinagkaiba sa buhay ni Rahab. Tama? Yung entry point ang nakakatakot. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Kasi po yung entry point, yun yung ginagamit ng enemy natin. Para wasakin ka ng dire-diretso, hindi ka na makaahon. Tama? Kaya ang Diyos, may plano lagi. Kaya ka na andito first timer, kaya tayo na andito because mahal ka ng Diyos. May plano ng Diyos sa buhay mo. Tama? So ang prostitution is giving your body in exchange of something that you are in need. Tama? Ipagpapalit mo yung katawan mo para sa pera. Pangangailangan ng pera. Yan palagi yung nangyayari. Kaya isang tao nasa prostitution. Then nagtaka yung nanay niya, saan siya kumukuha ng pangmatrikula niya? Saan siya kumukuha ng pera? Ba't siya nakakabili ng bigas, ng ulam sa bahay nila? Because of that. Amen? Kasi easy money na yon. Yun lang ang una niyang gawin. Yun yung alam niyang gawin. Now, kaya ako pinapaliwanag sa inyo to. Meron pa bang hihirap sa buhay ng isang prostitute? Meron pa? Meron pang hihirap? Iba sa atin, janitor sa company, nagmamap, naglilinis ng banyo, ng inidoro. Walang problema yon. Mas malala pa rin yung prostitute doon, di ba? So don't ever think na wala kang pinag-aralan. Don't ever think na high school graduate ka lang. Qualified ka sa mata ng Diyos. Amen? Sige po, palapakan natin si Lord. Amen? Kasi po, kapag ang tao ni-reject natin, people are rejected because of what we can see in his life or her life, doon po nagiging malala yung problema. Pag ang tinitingnan natin yung tao sa kanyang panlabas sa kaanyuan, tama, yung nangyayari sa buhay niya, doon po pumapasok yung entry point. Kasi nade-depress yung tao pag ganon. Tama po ba? Kaya nga po dito sa atin, we love people. We love God and we love people. Minamahal natin yung mga taong nasa loob ng simbahan. Amen po? So, if people speak evil against her, kasi nga, prostitute siya. Rejected siya sa mata ng mga tao. Kasi winasak ng demonyo yung buhay niya dahil sa entry point. Pero, she lived her life of her own dahil si Lord may plano pa rin sa buhay niya. Hindi siya iniwan ng Diyos. Kasama pa rin siya. So, kahit ano pang pinagdadaanan mo sa buhay, gaano man kabigat yan, Pilipinas, dito, trabaho, whatever is that, kasama ka sa plano ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on. Now, kung babasahin niyo mabuti itong istorya na to, which is hindi ko na isinama, ang bahay po ni Rahab, nandoon sa loob ng Jericho, pero po yung bahay niya nakadikit sa wall ng Jericho. Ang wall po ng Jericho is fortified city yan. Napakakapal, napakataas. No po? Ang bahay niya po nakadikit sa dingding ng Jericho. Andito yung bahay niya. Yung wall ng Jericho, ginamit niyang wall ng bahay niya. Amen. Are you with me? So ito na lang ang binakuran niya, wall na ng Jericho yan. So ang isang purpose si Lord, kaya siya ginamit, kasi easy exit yon doon sa dalawa. Kasi yung bintana, doon na lang sila bababa. Amen. Yun po yung istorya niyo, pag tinignan niyo mabuti. Kasi doon siya nakatira sa loob ng Jericho. At ang Jericho, alam natin, pinabaksak yan dahil sa Jericho March. Amen? Doon napasok yan, okay? Now, ang isang magandang katangian ng Panginoon, while everyone is rejected her, even her own family, rejected siya, ito ang Diyos, nire-rescue siya. Amen po ba? Nire-rescue siya. You know what? I will tell you, church. Lahat tayo. Hindi mo na kailangan maging prostitute para masira lang ang buhay mo. Hindi mo kailangan. Alam nyo ba ang pinakamadali para masira ang buhay mo? Huwag mong pansinin ang Diyos sa buhay mo. I-ignore mo lang siya. For sure, wasak ang buhay mo. Tama? Kasi yung mga bagay na nakasanayan natin, yung makakasira sa atin. Lumaki tayong hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Lumaki tayong hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin ang alam ang nakasulat sa Biblia. Tama? At yun ang ikinasisira ng tao. Kapag malayo ka sa salita ng Diyos,
malapit ka sa disgrasya. Amen? So kapag naandito ka sa ganitong fellowship, naalala yung tinuro ko sa inyo, yung baptism sa body of Christ? Tinuro ko yung kagabi sa Alain. So yung body of Christ, hindi ka lalayo kasi ito yung mga taong inihanda ng Diyos para sa'yo. May dalawang tao na may kilala ka sa mundo. Sabihin nyo, ano yun? Isang tao na good at isang taong right. Hindi mo kailangan ng mga good people, ang kailangan mo mga right people. Tingnan mo yung katabi mo, yan ang kailangan mo. Yung mga taong nag-invite sa'yo, yan ang kailangan mo. Amen? Palakpakan mo yung mga taong nag-invite sa'yo. Come on. Pag ikaw nalulung sa bisyo, sigarilyo, alak, droga, wasak ang buhay mo dyan. Hindi mo na kailangan maging prostitute. Killing me softly yan. Unti-unti ka papatayin yan. Amen? Yung pagkalulung mo sa credit card, yan din ang papatay sa'yo. Yung kapag may nakita ka sale, kaskas ka ng kaskas. Hindi mo na kailangan maging prostitute na. Yun lang, patay ka roon. Tino mo yung katabi mo, sabihin mo, parang ikaw ang topic talaga. Sabihin mo. Amen? Kasi po malaking entry point yan. Alam niyo, hindi ko sinasabing masama ang credit card. Hindi ko sinasabi yon. Pero hawakan mo ng tama. Tama? Hawakan mo ng tama, kapatid. Kasi papatayin ka niyan one day. Baka bibili ka lang na 1 kilong kamatis na credit card ka pa. Tutubo pa yon. Amen? Amen po ba? So, hindi mo na kailangan maging prostitute kasi doon pala patay ka na. Amen? So mga anak, sa totoo lang, ito pong topic natin tonight is a perfect illustration of God's love, God's grace, God's mercy, God's freedom, and God's plan for salvation. Ito may pinag-uusapan natin right now. Then kung isipin natin, bakit Lord, sa dami ng babae, bakit si Rahab? Pwede naman si Rebecca, si Carlota, saka si Anita. Tama? Bakit si Rahab pa? Alam niyo po, sabi ni Lord, huwag na natin pag-usapan si Rahab. Ikaw na lang ang pag-usapan natin. Bakit ikaw? Bakit ikaw ang nakaupo dyan? Bakit ako yung naandito? Tama? Huwag na si Rahab. Bakit ikaw? Bakit ako? Yun na lang ang tingnan natin. Tama? Sa dami ng tao, bakit ikaw? Bakit ako? Amen po ba? Now, tingnan niyo mabuti to. Alam niyo ba na si Rahab, it came to my realization, Rahab was attacked by the devil. And the devil was very tough to her and tried to destroy her. Gusto niya sirain totally ng kalaban itong si Rahab. Alam niyo ba kung bakit? Sabihin sa akin, bakit po tayo Rahab? Isa pa, bakit po tayo Rahab? Listen, because Satan knows that in the future, ang buhay ni Rahab gagamitin. Tingnan niyo po, sinearch ko sa Bible to. Alam niyo po ba na dyan nagsimula yung lahi ni Jesse na pinagmula ni King David? Tingnan niyo po, si Rahab po married Salmon, who is recorded as having a son named Boaz in Matthew chapter 1, verse 5. Now, ang sabi ko pa, Boaz and Ruth has a son named Obed, who has David's father, Jesse. Amen? At ito pa. So, from the line of Rahab came the Savior of the world, our Lord Jesus Christ. So, hindi mo alam bakit ka nakaupo dyan. Baka yung isa sa mga anak mo, apo mo, magiging pastor one day. Gagamitin ni Lord. Baka ikaw mismo gagamitin ng Diyos para sa plano niya. Kaya wag natin questionin si Rahab kasi ang Diyos po alam niya ang ginagawa niya. Tama? Kita nyo, hindi ko alam to. Nung sinearch ko siya, yan pala yun. Sabi ko, sa dami ng babae, bakit si Rahab? Siya pala yung lineage kung saan lumabas si King David. Amen? So, sino makakalam ng future mo one day? Tama po ba? Yan po yung lineage niya. So, the devil knows that in the generations to come, Rahab will be the grandmother of Jesus. Jesus, the name above all names. The name that is higher to anyone else. Tama?
our Lord and our Savior. Tama po ba? Can I hear a loud amen? So that is the reason bakit ni-rescue ni God si Rahab. Why someone who is rejected by her family? Rejected siya. Nireject ka ng pamilya mo nung bata ka pa. Mga kamag-anak mo, itinakwil ka. Mga barkada mo, iniwan ka. Walang kumikilala sa'yo. Lalo na nung nakilala mo si Lord, pinagtawanan ka, persecuted ka ng mga relatives mo. Even your own family rejected you. Pero alam ni Lord na may plano siya sa buhay mo. Tama po ba? Kaya huwag mong titingnan yung present situation mo right now. Huwag mong titingnan. As long na you are walking in the calling of God, merong gustong gawin si Lord sa buhay mo. At kapag si Lord ang may control ng buhay mo, nothing will be out of control. Tama? Choices mo lang yan. Tama po ba? So kung hindi nagsinungaling, itong si Rahab at inilabas niya yung dalawa, hindi siya mapapasama sa plano ng Diyos. Yun yung action na ginawa niya. Amen? Yun yung action niya. Alam niyo po, in those days, hindi naman nakikita ni Rahab, hindi niya nakikita na sa kanya magmumula yung lahi ni David. Nakita niyo ba yon? Hindi niya alam yon because napakaraming generation na ang pinagmulan. At naramdaman niya lang yon, yung rejection of her own family and the people around her nung nabubuhay siya as a prostitute. Hindi niya alam na may plano pala ang Diyos in the future. Ikaw, ano yung kinalalagyan mo right now? Ano yung mga pinagdaanan mo sa buhay mo na masakit? Rejected ka ng pamilya mo? Itinakwil ka ng boyfriend mo, ng asawa mo, ng pamilya mo, whatever. Merong plano ang Diyos sa buhay mo, kaya ka nakaupo dyan. Kasama ka sa plano ng Diyos. Amen? Sometimes the devil was trying to destroy you kasi alam niya na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Alam niya na may plano siya. Huwag kang magpadala sa teknik ng kalaban. Tama? Huwag kang bibitaw. Amen po ba? Church, alam niyo, hindi niyo lang alam how spiritual warfare come in our lives. Ang dami pong spiritual warfare na nangyayari sa buhay ng tao. The more na lumalapit ka sa Diyos, the more na gusto mo magsilbi, the more na atakihin ka. So wag po tayong bibitaw. Kasi I realize, kaya pala grabe yung mga kalokohan ko nung araw, kaya pala diin na diin yung buhay ko nung araw, kaya pala nakarating ako rito, may dumating na Christina May, may dumating na tao na gagamitin for us, na ginamit niya as spice kasi magtatayo pala ng church sa LRC dito. Nakita niyo ba yun? Nakita ko ba yun noon? Hindi ko nakita yun. Hindi ko nakita yon. Yung mga kilalang mga tao, nakikita nyo sa social media, mga kilalang ginagamit, hindi yung pinanganak na gano'n na. Lahat ng ginamit ng Diyos, they never know what the plan of God is. But as long as you walk in the call of God and you have faith in Him, makakarating ka ron. Tama? At wala pang sasaya, wala nang sasaya pa kundi ang maglingkod lang sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, masaya na maglingkod sa Diyos. Amen? Amen po ba? Now, na-realize ko po na included ako sa plano ng Diyos. Tandaan po natin, His plan is to prosper you, not to harm you. To give you a hope and a better future. Tama po ba? Only God knows His plan for your life. Wala ka lang gagawin kundi magpatuloy. Kaya sometimes nagsasuffer ka sa buhay kasi kasama ka na sa strategy. Walang easy victory sa paglapit sa Panginoon. Hindi po beds of roses ang paglapit sa church, ang paglapit kay Lord. Tama? May kausap po ba ako dito? Imagine mo, kung hindi ka mahal ng Diyos unconditionally at tumitingin siya sa kasalanan, wala isa man sa atin ang qualified. Pero ang tinitingnan niya, hindi yung nakaraan mo. Ang tinitingnan niya, ikaw, kung paano ka susunod. Amen po ba? So sa tingin niyo ba magkakasama tayo ngayon kung di tayo susunod? Naandyan ka pa ngayon kung di ka sumunod? Andito tayo ngayon kasi sumusunod tayo. Amen? Isipin mo ba na sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay mo, included ka pala sa plano ng Diyos? Tama? Sa totoo lang, hindi mo ma-imagine yan. Hindi mo ma-imagine unless magbasa ka ng Bible at mag-devotion ka daily talaga. Hindi sila makapaniwala na yun yung unless. Tama?
Amen. Amen. Yung nagbabasa ka ng Bible in your quiet time. Tama? Yung salip na face the book, face the book. Hello? Amen. Tama po ba? Narinig niyo po ba ako? So tingnan po natin, bakit kailangan natin magsilbi sa isang Diyos na kagaya ni Lord? Alam niyo po, the day na you surrendered your life to Jesus, sinabi mo, Lord, tinatanggap kita sa buhay ko. The day you confess your sin and accepted the Lord in your life, yung blood ni Jesus Christ, covered ka na sa anumang disgrasya na pwedeng gawin ng demonyo sa buhay mo. The cross of the Lord Jesus Christ, where He was crucified, covered, wala yung cross dito. Ayun, andun. So, covered yon ng blood ni Lord nung napako siya sa cross. At yung blood na yon ang nagbigay ng protection sa atin. Amen. Kaya pag magpe-pray ka, you covered yourself with the blood of the Lord. Every morning, every day, practice covering yourself with the blood of Jesus Christ. Kasi po yung blood ni Lord, yun po yung importante. Now, basahin po natin 1 Peter. Matatapos na tayo. Pakibasa po, pakibasa. Alam ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. At ang ipinatubos sa inyo'y hindi mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Kundi ang mahalagang dugo ni Kristo tulad sa korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga na siya ang Diyos bago pa nalikha ang sanlibutan. Ngunit ipinahayag sa katapusan ng panahon dahil sa inyo. Listen to me, especially first-timers. Si Lord po, itinalaga na bago pa buuin ng mundo. Tama? Dito, ang linaw. Itinalaga na siya ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. So, bago pa tayo lumabas sa mundong to, si Jesus na ang Savior. Walang ibang Diyos, kundi ang Panginoon lang. Sabi niya rito, ngunit ipinahayag sa katapusan ng panahon dahil sa inyo. Amen? Dahil sa mga tao na hindi pa nakakilala kay Lord. Tingnan nyo, paano ka tinubos? At ang ipinatubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo tulad sa korderong walang dungis at kapintasan. The blood of the Lord Jesus Christ is the way para po tayo magkaroon na tinatawag na salvation. Tama? Ang lagi ko sinasabi, hindi siya napasama doon sa doctrine ng original sin dahil po si Jesus ipinanganak nang walang contact si Joseph at si Mary. Kaya nga Virgin Mary, yung dugo niya is walang bahid ng kasalanan. Kaya po, kung ikaw is tinatawag ni Lord, huwag ka nang tumanggi. Dahil si Lord, bago ka pa ipanganak, bago pa mabuo ang mundo, siya na talaga ang Savior. Wala pong ibang Savior, si Jesus Christ lang. At ang pinagsisilbihan natin sa church na to, si Jesus lang. Tama? Ang sabi po ng Bible, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Yung dugo ang importante po. At ganyan po nangyari kay Rahab at sa buo niyang family. Dahil tinago niya yung dalawang spies, ipinadala po ni Lord John for a mission. Nung umalis ang mga spies, tingnan niyo po ang sabi nila. Music team, punta na kayo rito. Tingnan niyo po yung sabi. Nung umalis na yung dalawang spies, ano yung sabi? Sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. So, pag alis itong dalawang spies, babalik na sila para wasakin yung buong Jericho. So, kumbaga dito sa UAE, aalis yung dalawa, pagbalik nila, wawasakin na yung buong UAE. Amen? Are you with me? Narinig niyo po ako? So, sisirain na yon. Isang fortified city yon. Malaking city yon. Ngayon, yung sinasabi niya na pulang lubid, ito po yon. Yan yung Jericho Wall. So, ang sabi niya, diyan kami bababa. Kasi hindi kami pwedeng bumaba sa bahay mo, dadaan kami sa pinto. Kasi alam ng mga soldier na nandun sila. Itinago lang ni Rahab, tama? So, sa kapal ng bakod ng Jericho, diyan sila bababa. Yung pulang lubid. Sabi niyo nga pulang lubid. Tapos, ano yung susunod? Ano yung sabi? Paki-continue nga. Ano yung sabi? Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid at ang buong angkan ng iyong ama.
Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob ng bahay. Amen. So nakita niyo yung salvation na to. Kasi wawasakin ng Panginoon yung buong Jericho, susunugin niya yon. Gusto niyang maligtas si Rahab at ang pamilya niya. Alam niyo po yung dugo, yung pong dugo, kung maalala niyo, ang Panginoon po, nung pinalabas niya yung mga ang mga Israelites sa kamay ni Pero, gusto niyang patayin lahat, nagpadala ng 10 salot ang Panginoon. Ay, sino nakabasa nun? Yung 10 plagues sa pinadala ng Panginoon. At ang pinaka-final doon is yung papatayin niya lahat yung mga bata kasama yung anak ni Pero dahil ayaw niyang palabasin yung mga Israelites sa Egypt. So, ang sinabi ng Panginoon, pumatay kayo ng mga hayop na walang sakit. At yung dugo niya, ibuhos nyo at ipintura nyo doon sa mga pinto. Tama? Para kapag dumating yung salot ng kamatayan, hindi madamay ang pamilya mo at ang mga anak mo. Sa Exodus po yun. Okay? Kung nabasa nyo na. Now, kung babalikan po natin verse kanina na may drawing, no po, yan pong scarlet na yan, scarlet rope, ang tawag sa English. Sabi rito is, ano yun? Pulang lubid. Diyan po sila bumaba, kaya sila naligtas. At naligtas ang buong sambahayan niya dahil nung winasak ng Panginoon, hindi po nagalaw ang Rahab at ang pamilya niya. Now, gusto ko sabihin sa inyo, ang Panginoon, mahal na mahal tayo. Dadating si Lord one day. Sa mga first-timer, hindi po biro ng Panginoon babalik. Babalik po ang Panginoon one day. At sa pagbalik niya, ang kukunin niya muna is yung mga taong may nananampalataya sa Kanya. Mga taong may relasyon sa Diyos. Sa Panginoong Hesus. Tama? Yung dugo ng Panginoon ang ginamit for you and me. So sa araw na to, na andito ka ngayon, hindi lang kasi graduation ng kaibigan mo. Alam nyo? Naandito ka ngayon, hindi lang pang mag-witness sa kaibigan mo. Naandito ka ngayon because ang gusto ng Panginoon, makasama ka at ang pamilya mo sa muli niyang pagbabalik. Amen? Ang sabi po ng Bible, ito yung sabi ng Bible. Ito yung sabi. Sabi po ng Bible, when you accepted the Lord Jesus Christ, your sin are already forgiven. Pinatawad na ni Lord ang kasalanan natin. Gaano man kabigat yan, pinatawad ka na ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos tapat na tapat sa pagmamahal niya sa atin. Amen? At lagi niyo po tatandaan, at sabi ko kanina, yung blood ni Lord ang nagpatawad ng lahat ng kasalanan natin. Mga anak, mga kapatid, mga first-timer namin, nandito kayo ngayon because God wants you to know Him in your life starting tonight. He wants you to be included in the plan and strategy of God sa buhay niyo. Hindi natin alam, baka yung mga first-timer natin dyan magiging pastor one day. Hindi natin alam, baka yung pamilya niya, may plano ang Diyos sa buong pamilya niya, kaya ka nandito right now. Ikaw ang gagamitin ni Lord na spice para sa family mo. Ikaw ang gagamitin ni Lord para makarating ang pamilya mo sa promised land. Amen? So kung tatayo tayo lahat, tayo po tayo lahat. Tayo lahat. Gusto ko po sabihin sa inyo sa gabi ito, na Panginoon po ay seryoso sa calling niya sa buhay natin lahat. Huwag po nating maliitin kung bakit ka nasa ganitong gawain. Because ang Diyos, hindi niya titingnan ang background mo, hindi niya titingnan kung sino ka, ang gusto niya, mapasama ka sa plano niya sa buhay mo. Kung ikaw ay first-timer at hindi ka pa nakarating sa itong gawain, ikaw ang gagamitin ni Lord para sa pamilya mo. Ikaw ang gagamitin ni Lord para ang pamilya mo, mga magulang mo, mga anak mo, mga relatives mo magkaroon ng kaligtasan. Kaya sa gabi ito, as we worship the Lord, ang gusto ng Panginoon, tanggapin natin siya ng buo sa buhay natin.